Hi Taurus, Love Life 2024. Ito na po ang inyong reading. Ano nga bang ganap? Or anong pwedeng parating sa inyo? Sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon, ngayong bagong taon, 2024. Okay, we'll be straightforward hanggat kaya at maaari. Para sa inyong reading, ito po ay para sa lahat. Tayo po ay general message. Ano man po ang inyong current relationship status, single, married, or attached. This reading is for you guys. Just only take what resonates. Sige, dito muna po tayo sa ating cartomancy reading. Okay. Cartomancy reading. Bakit ito yung nandito? Ito pala yung nandito. Tayo nga rin po pala ay live na live ngayon sa ating YT. Kaya parang nagkamali tayo kasi sumasagot din tayo ng ilang katanungan. Iba yung naka-display na gagamitin natin. But anyway, Taurus 2024. Anong kailangan yung marinig ng mga taong ito? Na maring makapakinig nito. Taurus, cartomancy reading muna po tayo kung saan na ginagamitan natin ng playing cards. Spread lang tayo ng ilang baraha para sa inyo. 2024. Taurus, love life. Ano maiwan natin para sa mga Taurus? Okay. Yan na dito. 5 of clubs at the center of your cards. Okay, let's spread more. I know sa live hindi po na ipapakita, pero no worries. I-upload rin po natin ito. Okay, so let's spread pa. Okay, so Taurus. May ilang person na umangat, pero regardless sa gender, ang pinakakukunin natin dito ay kung sino yung nasa puso mo. Okay? Sige, ito munang first scenario na aking nakikita for couples, attached, married. I will be honest, hindi ko po ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman. Pero, andito yung puso, andito yung love, andito yung balance, yes, but at the same time, may mga pagkakataon, ito very normal, na humaharap kayo sa ups and downs, highs or lows ng inyong relasyon, buhay, connection na ito, pag-ibig, merong challenge. At kapag, kumbaga parang minsan, kahit physically, magkatabi naman kayo, pero parang, may pagkasakal ako nakikita dito, or pagka-stuck. Hindi kailangang laliman, iba-iba pa rin ang sitwasyon ng bawat isa, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, maring at one point ngayong taon, 2024, dumaan kayo sa parang pagka-stuck, or pagkasakal, as I mentioned, kasi hindi kayo dito magkatinginan ng direksyon, although magkatabi kayo. Isang message dito, kahit sabi ko nga, andito yung balance or maybe isang mensahe yun na kailangan nyo pong panindigan. Kailangan nyong harapin ang isa't isa. Kailangan nyong i-work out ito. Walang imposible. Para kasing merong nagbago or pagbabago kayong maramdaman at the center of your cards, Taurus, 5 of clubs. Isang indikasyon na may pagbabago. Mula dito sa ilang tensyon na pwede nyong maramdaman, merong pwedeng mabago or magbago. Hindi kailangang laliman. Minsan ang hirap iwan ng messages. Napaka-normal naman ito sa anumang relasyon. Kahit sa simpleng tensyon. Pero i-work out ito. Mawa-work out ito. Lalo pa kung andito pa rin naman yung inyong mga puso. Yung inyong balance. Okay? You need to work sa improvement. Especially pagdating sa communication. Kung paano kayo mag-usap ng iyong partner. Okay? Yun lang. Parang baka doon. Okay? Maring doon merong kulang tayong nakikita para sa inyo. Couples in a relationship or married. 5 of clubs sa family. Napakalawak po ng usaping relasyon. Actually, meron ditong kasiyahan. May ilang bagong simula. And yes, pagdating sa pamilya,
But at the same time, andito present pa rin yung ilang tension for some of you. Sige, clarify po natin yan. Okay? Gamit ang tarot. Bakit ito yung ilang lumabas dito? For Taurus, love life, relationship sector, anong iwan natin para sa kanila? 2024, message. Taurus, 2024. Okay, may sumasama na sa ating kamay. Uy! Ito yung walang label po sa deck na ito, pero para siyang the lovers. Sinabayan ng justice card. This one is in reverse. So, pakita natin sa live. Bilang hindi nakikita. Ayan. Pakita natin bahagya. Ito po yung walang label. Justice card reverse. So, ayun yung nami-mention ko na ilang imbalances na pwede niyong maramdaman sa inyong pagsasama na parang walang justice. Yung pakiramdam na hindi kayo nasusuklian or may kulang kahit na magkatabi naman kayo para sa ilan. Pero andito yung tension. Okay, pero ito ay mawa-work out. Aking uulitin. Itong ilang kakulangan na ito, kung nandyan ang inyong mga puso sa inyong mga relasyon, kapareha, kita mo naman may pagsusumamo. Merong mag-reach out or maybe isang message ito na sasabayan, compromise with your partner para sa improvement na gusto nyong makita sa inyong pagsasama. Lalo pa dun sa mga matatagal na kasi I feel dito na sobrang komportable nyo na sa isa't isa. Diyan pakiramdam ng ilan. Reversal tayo every time na para bang nasasakal or at times merong pagka-stuck na bakit parang paulit-ulit na lang yung ilang sitwasyon na dyan parang hindi mo nare-receive yung tamang justice na alam mong para sa'yo. Na minsan, akala mo lang ganun. Kasi nga, paulit-ulit na lang eh. Pero again, andito naman yung love. Andito yung yes, tension, at the same time, celebration. Nyo pa rin together. Couples, parang more on couples to nakikita ko rin dito, unang umangat. Okay? May pagkakontento rin when it comes to your family, although merong ilang imbalances, yes. Or maybe isang indikasyon to, isang message rin na magplano para sigurado. Parang ano yung balita yun mo siya, hindi. Magplano sa i-improve nyo pa sa inyong pamilya or sa koneksyong ito meron kayo. Patungo dito sa mas maalawan, mas comfort pa na sigurado na kayo. Alam niyo yun, na sa kabila ng kahit ano pwedeng iba to sa inyo ng mundo, ay higit kayong pagtitibayan ng inyong pagsasama o sa isa't isa. Okay? So, sige, add pa tayo dito. Para sa mga single naman. Single Taurus. Anong maiwan natin dito? Parang umangat yung longingness. Yung sadness. Ayan, ayan. Longingness. The Two of Swords, the Three of Wands. Para sa ilan na medyo malayo. Okay? Or merong malayo sa inyo. Three of Wands, merong nangungulila dito. So, for some na nasa isang LDR, long distance relationship, I feel na may pagka-lonely, na hindi maharap yung katotohanan dito na malayo kayo, na hindi nyo matugunan yung gusto nyong maramdaman dahil malayo or medyo complicated ang mga bagay-bagay. Okay? Pero Three of Wands, andyan na pumapasok, maaaring yung ilang travel plans, regardless of your relationship status, single, in a relationship, or married, may ilang travel na pag-angat dito. Or ilang future plans together, may paglalim pa kahit na may tension tayo, or may to be honest, may pagka-toxic. Justice card, reverse. Kasi nga, parang may kulang kayong nararamdaman, or maramdaman. At one point lang naman, hindi kailangang laliman. Huwag kang magmadali sa iyong feelings or sa kung anong pwede mong feelings na maramdaman ngayong 2024, singles especially. Lalo pa kung medyo nagiging indecisive kayo or hindi nagiging klaro sa inyo yung inyong pakiramdam. Don't rush things or no rush for any commitments na ito. Kasi di ba kapag malungkot tayo, ayan, kapag nandiyan yung longingness sa ating mga puso na parang nakakalungkot maging single or meron kayong nilulook forward pero parang ang layo, dyan may tendency na makabuo kayo ng ilang moves, ilang galawan na hindi okay kasi nga malungkot kayo. So, ano yan, kumbaga,
Real talk yan. Kahit hindi ibase natin sa cards, guys, wag na wag kayong bubuo ng, especially if this is something major decision, kung kayo broken, kung kayo malungkot, or even kahit masaya kayo. Ano daw yun, Moonchild? Ipoproseso muna ang mga bagay-bagay. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong ma-excite, okay? Kasi nga malungkot kayo. Huwag kayong bumuo ng major plans or decision kapag malungkot kayo. Comfort, guys. Kanina pa natin naman mention yung comfort. Eto, marahil yung higit yung bibigyan ng tuon at pagtugon. Yung mas maramdaman nyo or mas makaramdam kayo ng comfort sa inyong mga kapareha. Or kahit kayo'y nag-iisa or feeling mag-isa. Ayan, umangat yung comfort. Okay? So, ano pa bang ma-add up natin dito? Siyempre, mag-add pa tayo ng ilang messages. Medyo no? Wala namang perfect relationship. Hindi magiging magaan para sa lahat. Pero again, i-work out ito. Patungo sa mas komportable pang pagsasama. Para sa mga tao. True! And attractive. Truly attractive. Truly attractive ang mga Taurus. Angat yung inyong mga aura. Yung inyong mga charm. Singles. Especially, maaring meron kayong ma-attract na genuine na tao ngayong taon. Kung kayo lamang po ay magiging bukas, okay, sa ilang possibility, especially sa pakikisalamuha or maaring sa travel, mag-apply habang kayo ay nasa biyahe, why not? Merong ma-attract, or if in a relationship, mas ma-attract ang inyong kapareha, or maybe isang message na, sabi ko nga, huwag nyo rin kakalimutan yung kayo, magpaganda, magpaspa, para, alam mo yun, lalo pang ma-attract ang inyong mga kapareha sa inyo. Kumaga, you will be putting yourself first then, putting me first, para sa inyong mga Taurus, kayo naman din, okay? Kung saan kayo ay higit na aangat pa, higit na magkakaroon ng comfort sa inyong buhay, physically, mentally, para sa inyong development, self-development. Ano pa man po, okay ang inyong relationship status again. Kasi comfort yung umangat dito, tapos attractive. Taangatin nyo yung kayo mismo bilang isang individual sa inyong relasyon ng mas totoo, true. Okay? Kasi kapag higit kang nagiging totoo sa iyong sarili, dyan ka higit na makaka-attract ng mga taong tama at totoo sa iyo rin. Kung bagay yung genuine love and connection ngayong taon. 2023, 2023, ayan. Ayan na po. Nagbakal na naman po tayo, nadadala tayo sa mga ratings. So, ulitin natin yun. Para sa mga Taurus. Okay. So, healthy relationship, patungo sa healthy relationship, yung comfort and attractiveness, physically, mentally, patungo kayo sa mas totoo, mas healthy na pagsasama at connection ngayong bagong taon 2024, Taurus.